Ang pagsasali naman ng dokumento ng martial rule sa civilian authority ng AFP at DND ay pagpapatunay na ng dahan-dahang mga pagbabago sa patakaran ng militar sa kanilang mga operasyon, partikular sa paggalang sa karapatang-pantao na inabuso ng dating Pangulo na naging diktador Ferdinand Marcos ayon kay Commission on Human Rights Chair Eta Rosales. The military, no less than the military, is opening the documents. The documents will be included in a committee. We're going to invite the National Archives, the University of the Philippines, maybe Ateneo, some schools, the National Historical Commission, to study the matter of the process of documenting this, making this, processing this, so that we can preserve it and protect the documents and then bring it to the public. Sinabi pa ni Rosales ng pagkakatatag ng mga human rights officers sa mga kampo militar at paglalagay ng mga military officers na magbubukas ng kaisipan sa military hinggil sa paggalang sa karapatang-pantao ay magandang indikasyon sa mga pagbabago at pag-uugali ng mga kasunduluhan sa kasalukuyang henerasyon. Sinabi pa ni Rosales na magsisilbi na lamang alaala ang paggamit ng dating administrasyon Ferdinand Marcos sa mga pang-aabuso ng mga kasunduluhan 39 na taon na nakakalipas sa ilalim ng batas militar. Marami na mga educated na sa kanila. Marami na mga educated. Pero marami-rami sila eh. There are about 130,000, di ba? So, mahaba pa yung proseso para ma-educate natin silang lahat. Pero ang punto rito, meron na tayong human rights officers sa Air Force, sa Army, sa Navy, sa Philippine National Police. Meron na tayong mga human rights officers. At itong mga human rights officers na ito, human rights defenders, tinuturuan din, na-orient at nade-develop. No? So, ang punto na simulan na natin. Satisfied ba kayo sa ginagawa ng AFP ngayon sa human rights? Malaki na yung pagbabago. Halimbawa, meron na silang mga celebrated na mga alleged members of Communist Party na nahuli nila na hindi nila tinorture. Ganon din yung sa kapulisan. No? So, nagsimula na yon. Pag-upo ni President Aquino ngayon, may na-record ba kayong pang-aabuso ng militar? Oo, meron. Nilabas namin na sa media. 90 human rights violations were committed. Pero hindi naman yon lahat-lahat military. Pero malaking bahagi pa rin doon yung military, police. Ito ang sasabihin ko sa inyo, no? Hindi lang militar, hindi lang kapulisan ang sources of human rights violations. Ang political warlords, di ba? Ang private armies, yung ampatuan, hindi naman militar o pulis yan eh. Yan ay mga politiko na may mga private armies. There are 104 private armies ngayon. Dapat yan ang tututukan natin at dismantle natin yung mga private armies na yan. Si Commission on Human Rights Chair Eta Rosales, RH911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.